Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang taong ay ubusin upang siya ay makapili. Mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga ginigilig kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang pag-alaala kay San Andres Donglac at ang kanyang 117 kasamahan na pumanaw at naging martir sa Vietnam. Ang kanilang pagpapahayag ng kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos ay testimonya ng kanilang marubdob na pananalangin, marubdob na pananalig sa Diyos at pakikibahagi sa ating inang simbahan. Kaya nawa sa ating banal na pagdiriwang, alalahanin natin ang mga martir na ito, ang kanilang pagbibigay at pagbubuhos ng kanilang sariling dugo at buhay para sa layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Simulan natin kung gayon ang ating pagdiriwang na may pagsisisi sa ating mga puso at hingin natin ang kapatawaran mula sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akayit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo para sa ikatatag ng pananampalataya ng mga tao. Pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo. Bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina San Andres Donglac at ang kanyang mga kasamahan na dumadalangin para sa kauunlad ng kanilang inakong gawain sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon na pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na biyagin niya sa Haring Joaquim
at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilang sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat sa lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at bigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinunggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang bigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagpalisin ninyo kami ng mga kasinggulang namin. Pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na sila'y 4 ay matuto na lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang guni sa kanila, nakita ng hari na higit na diyamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming pinuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono.
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghuhulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyan ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga ginigiliw ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Higit siyang nagbigay sapagkat ibinigay niya mula sa kanyang pagiging dukha ang buo niyang ikabubuhay. Paanong ikinabubuhay ng babaeng balong ito ang 2 kusing na kanyang inihulog sa lalagyan? Hindi ba't mga kapatid kung ating titignan, ang babaeng balong ito, tila bagang nawawala ang pagtingin natin sa kanyang tinatawag na antas sa buhay. You see, not only beggars, not only lepers in the Jewish society, sa lipunan ng mga Hudyo, mga kapatid, may iba't ibang antas yan. Hindi lamang masasabing mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga tinatawag nating mga pulubi. Hindi rin ganun kataas ang tingin nila sa mga ketongin. Kaakibat at kasabay ng mababang pagtingin, una, ang mga makasalanan, ang mga publikano. Pero 2 grupo ng tao rin ang mababang tingin nila. Ang mga byuda at ang mga tinatawag nating ulila. Ang mga orphans at ang mga tinatawag nating mga byuda. Bakit? Kasi they are considered na liability ng lipunan. Bakit? Itong babaeng ito, marahil meron naman siguro siyang minana sa kanyang asawa. Pero nakalagay sa ating ebanghelyo, dukhang-dukha siya. Hindi lang siya isang mahirap na byuda. Dukhang-dukha siya. Ibig sabihin, mas mababa pa ang kanyang antas sa buhay dahil yung taong kanyang inaasahan ay pumanaw na. Tandaan natin ang mga babae noon, they are considered second class in the society. They depend their dignity from their husband. Nawala. Di ba? Malapakalala naman yata ng sitwasyon ng babae ito. Nangangulugan, nakaasa siya. Umaasa lamang siya sa bigay sa kanya. Umaasa siya sa makatuwid, mga kapatid, sa salitang limos. Kung kaya, ganun na lamang ang sinabi ng Panginoon dahil alam niya na ang babaeng ito umaasa sa limos, yung kanyang inihulog ay mula rin sa limos na kanyang tinatanggap. Yun ang kahulugan ng ibig sabihin ni Jesus na ang kanyang ikabubuhay ibinigay pa niya. Kung ano yung pinagkakaloob sa kanya, kung ano yung tinatanggap niya mula sa mabubuting puso
at ang pagkawang gawa ng kanyang kapwa na nagbibigay sa kanya ng kusing. Imagine that, ha? Ang ibinibigay sa kanya, kusing. Ang pinakamababang antas ng kaperahan. Hindi lang ito barya, pinakamababang uri ng barya. Kaya nga, ganun na lamang ang pagtingin ng Panginoon at iniangat niya ang kanyang paghanga sa babaeng ito. Dahil hindi alintana sa babaeng balo na ito na sadyang napakahirap kung anong mangyayari matapos niyang ihulog ang dalawang huling kusing niya. Hindi niya alintana kung siya makakakain pa ba o hindi. Hindi na niya inisip sapagkat kung anong tinanggap niya, nananalig ang babaeng ito na ito ay mula hindi lamang sa kaloob ng papagkawang gawang puso ng mga tao nagbigay sa kanya ng dalawang kusing, kundi ay naniniwalat na nanalig ang babaeng ito rin ay galing sa kabutihan ng Diyos. And everything that she receives from that day on should always be returned to God as an offering. Tandaan natin ito. Ang pagtatagpong ito ng ating mahal na Panginoon at ang mahirap at dukhang balong ito ay hindi lamang ang pagpapakita ng tinatawag na paghanga ng Diyos sa kabutihan ng balo. Ito'y nagsasalarawan sa atin ang isang hamon, mga kapatid, at pagkilala. It is a challenge for all of us that we must recognize that everything comes from God. And if it comes from God, everything is grace. Ayan, madalas na buhok pang bibig ni Father Dave, di ba? Everything is grace. Second, it's not only a challenge, it is also a lesson for all of us. Aral sa atin lahat. Bakit? Aba mga kapatid, kung lahat ng bagay ay tinikilala nating grasya mula sa Diyos at mula sa Diyos, at kapag tinanggap natin ito, tayo ay nagsisilbing instrumento ng kanyang pagpapala. That is one of the very main purpose why we are here. If we follow God, we must be open to become channels or vessels of His grace. And to become a vessel of His grace, it doesn't mean that you need to be rich. Hindi ibig sabihin, kailan mayaman ka. Pinagpapala ka siya, kaya mayaman siya, pinagpapala siya. Hindi naman pinagkakaitan maging ang mga dukha katulad ng babaeng balong ito para maging daluyan o instrumento ng pagpapala. Sapagkat ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, ay kung papaano mo tinignan yung pagpapalang tinanggap mo. Kung papaano niya isinalarawan sa atin, ipinakita sa atin ng babaeng balong ito, na maging sa kanyang karukhaan, pwede siyang magbigay. Walang mayaman, mga kapatid, ang kailanman tinatanggalan ng karapatan para tumanggap. At wala ring mahirap o dukha ang kailanman tinatanggalan ng karapatang magbigay. Dahil tayong lahat ay daluyan lamang, instrumento lamang ng pagpapalo ng Diyos. Gaano mang kalakihan o gaano kaliit. Let us not look at the price of what we are sharing. Instead, let us look at how we share it. Kung papaanong tinalikuran ng babaeng balong ito ang kanyang sariling pangangailangan upang may bahagi niya bilang alay sa Diyos ang dalawang kusing na yan, yun ang mahalaga. Nagbibigay ka nga ng malaki, pero masama naman ang sa kalooban mo. Anong saysay ng ibinibigay mo? Nagbibigay ka man ng sobrang napakarangyang donasyon. Kung ito ay labag sa kalooban mo, anong saysay ng alay mo? Ang dangal o dignidad ng ating alay sa Diyos ay nasasalamin kung papaano mo ito pinagkakaloob sa Kanya. Minsan, ang hamon din sa atin ay magbigay ka, magkaloob ka, maging daluyan ka, hanggang ito ay masakit na sa kalooban mo. Hindi ko sinabing mabigat sa kalooban. Kailangan yung masakit sa kalooban mo di ba? Pag mabigat sa kalooban mo, talagang pumipigil sa'yo. Pero pag masakit sa kalooban mo, alam mong pangangailangan mo rin ito, yun ang tunay na sakripisyo. At pag sinabag mong sakripisyo, yan ang ganap na alay para kay Kristo. Today, we learn from this person, this widow, this poor widow, as a wonderful example of what we should share to God as an offering is whatever things that also came from Him. Katulad din ng ating martir na pinagdiri at ginugunit ang araw nito si San Andres Donglok at ang kanyang 117 kasamahan sa Vietnam.
kung ano ang kanilang iniaalay, hindi na mahalaga kung gaano karami sila. Hindi na rin ganong kahalaga kung mayaman o mahirap sila. Ang mahalaga, anuman ang kanilang pinapahalagan, anuman ang kanilang kinabubuhay, na ibigay nila ang sariling buhay na nandumanak upang sa ganun maging daluyan sila ng inspirasyon para manalig tayo sa Diyos. Ano ang may bibigay mo sa Diyos? Ano may babalik mo sa Kanya? Isang katanong iiwanan ko para sa ating lahat upang mapagnilayan natin. At kapag nakita na natin ang kaloob ng Diyos sa atin, maaari mong sabihin, Panginoon, ibabalik ko sa iyo ito, hindi na bilang biyaya. Tinanggap ko itong biyaya, ibibigay ko sa iyo bilang alay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Sa bawat pagdalangin ng ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging malaya sa kasikiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan na magpapabahagi sa aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Diyos lumikha ng sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alin mo sa pagpunan pagawang pinapilito para sa amin. Bibigay ng iyong buhay. Puri-puri kay Diyos lumikha ng sanglibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alin mo sa sangkuba sa buwan na iyong pagawa. Mahal ko ito para sa amin, nagbibigay ng Espiritu. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpaparangal namin sa mga martir na si San Andres Dunlac at ang kanyang mga kasamahan.
Gawin mong maipahayag namin ang paghahaing ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres Dunglac at ang kanyang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitanin, sarili ay inihain, bilang pagkain. Nagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na kagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Sa paghaharap ng ng pagpasok ng mundo, Kristo ang ito sa ginapang nabuhay na maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
Mga ginigili ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito ay nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Kapayapaan kailanman na igawad na may kapal sa iyo maong ami ating mahal. Sila naway silayan ng buhay na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita na iyong anak at tinularan ng mga martir na sina San Andres Dunglac at ang kanyang mga kasamahan. Sa pagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain nawa tayong lahat na mapagmahal at mapagkalingang Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
nuestro Padre